Chi, tanong ko lang kasi di ba pinalabas na rin to sa mga ibang bansa. At tanong ko lang kung ano yung mga naging reaction ng mga audience. And ano yung mga kalimitan na tinatanong during talkbacks, ganyan. Okay. So, inilabas na ito sa LA, Okay. sa Beverly, Yes. California. Tapos, dun sa Nagoya, Japan. Mhm. So, sa Nagoya, Japan, syempre yung mga OFW doon talagang para sila nakikipag-usap sa TV. Yung parang Batang Quiapo na yung lola. Naku, tanggol, hindi mo alam, ginagago ka niyan. Eto, ganun din. Mhm. So, ay gago, mga ganyan. Tarantado talaga yan. Naku, huwag ka maniwala dyan. Gaganon kay Arsenio. Yung sila mismo involved. Kaya feeling ko, itong mga nanonood, para silang mga kapitbahay na nakikimarites sa kwento ng kapitbahay nila. So ganito nga yung pakiwari ko. So para tayong mga kapitbahay nila na nanonood, nakikimarites. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga linyahan dito, hindi namin hindi melodramatic, hindi pang teleserye, kung ano yung talagang normal na sinasabi at idinadialogue sa pang-araw-araw nating buhay. So, yun ang ginawa namin ni Jan. John, yung story ba, may pinagbasihan ka ba? Or kasi marami rin talagang mga kwento na ganyan ng OFWs na toxic yung pamilya. Hello. Yung kwento po, nagmula po kay Sir Oji. So nung pinasok ako, sabi niya, gusto kong gumawa ka ng script based on my story. Pero ako kasi po, ang nanay at tatay ko, OFW din. So, naging personal din yung kwento sa akin kasi hindi ko man na-experience yung pagiging toxic. Yung mga kakilala ko and immediate family ko, mga immediate family ko, in a way, may semblance ng pagka-toxic. So, in a way, na isa puso ko rin kung ano yung kwento ni Sir Oji. Tsaka kaya naging mas organic din sa akin yung pagsulat ng pelikula at ng kwento. Okay, thank you, John. To Z, paano ka nakarelate doon sa character? Kasi ang alam namin na, di ba, yung family mo naman yung nasa abroad, tapos ikaw naman yung mag-isa dito. So, paano ka humugot dyan for your character? Kasi ako naman simulan sa pool, hindi talaga ako dun sa pag may project ako, pag may character akong ginagawa, nahihirapan ako actually na humugot sa personal na experiences. Tama, nasa ibang bansa yung tatay ko, doon siya nagtrabaho sa Amerika, at ngayon nandun na rin 3 kapatid ko, at doon na rin nagpamilya, nagtatrabaho. Hindi ko masasabi na may pagkakaparehas. Siguro yung magkahiwalay kami ng matagal na panahon, mas doon ako nakarelate at mas doon ko naramdaman yung hirap at saka yung mga struggles pag nagkalayo yung pamilya. Lalo na pag magulang mo ay malayo sa'yo. Di ba lumalaki kang, siyempre kulang ka sa guidance kahit pa paano. Yun, so yun, at doon na rin ako natuto maging independent sa maaga panahon. Z, ngayong alam mo yung storya ni Arsenio, anong payo mo sa kanya? Mag-leave ka sa chat group. Huwag ka na magbasa. Huwag ka na magbasa ng chat group. Well, good job, Arsenio. Magkakaroon ka ng magandang karma balang araw dahil sa kabutihan mo sa pamilya. Last na lang pala kay Oji. Oji, yung strategy ba, part ba ng strategy to promote the film, yung iikot siya sa buong mundo? Yes, kasi syempre isang OFW dito si Arsenio. At saka hindi namin ginawang common yung ending na lagi natin napapanood sa teleserye na ganoon. So hindi ko masasabi dito. Wag. Oo. Tapos, kung mapapansin nyo, may pagka-Gen Z yung atake. So, kahit millennial si Arsenio, Gen Z yung atake niya. Kasi hinahapay namin to sa generation sa makabagong henerasyon. Kaya para magkaroon din sila ng idea na pag toxic na, awat na, tumakas ka na, at
sarili mo naman ang asikasuhin mo. Kaya meron kami ritong ako muna, ako naman. Okay. Thank you, Daddy. Thank you. Ano po yung greatest learning that you can, na nakuha nyo from this movie that you can apply it in your relationship with the loved ones, the family? Muna. Ayun, unang-una, maraming salamat po sa time. Sana na-enjoy kayo sa pelikula namin. Lesson na natutunan, yun talaga para sa akin yung boundaries. Kailangan mo mag-set ng boundaries. Ako kasi sa personal ko, hanggat kaya ko naman tutulong ako kung kailangan at kung talagang maapektuhan na yung sarili kong pamilya o sarili kong mga pangarap sa buhay, siguro doon ako magsiset ng boundaries na hanggang dito na lang. Kay Kim po. Lesson po, siguro para sa akin po, parang mas mahalin natin yung bawat isa sa pamilya natin. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo, wala naman take to sa buhay natin. Parang mas piliin natin mahalin at piliin natin mas maging masaya palagi. Kasi kagaya nga na nangyari kay Jingjing, syempre lalo na bata pa, so mas piliin natin maging masaya at mahalin yung bawat isa. At syempre hanggat buhay ka, sabi mo mahal mo talaga yung isang tao. Ayun po. Ma'am Susan. For me po, as a mother, because of this film, parang now I'm very, very careful when I talk, especially to my children. Sometimes kasi, hindi mo napapansin, nakakasakit ka na. Pero being a parent, ilagi mo iniisip na ikaw ang tama, hindi ba? But sometimes that's not the case. So I've learned to be more sensitive and to be more cautious with my words. Kay Mama OG po, ito po talaga yung family talaga yung tinarget nyo na kwento for this movie. Wala na ho tayong magagawa kasi napanood na natin ito at ito talaga. Yes. Pero hindi, ito talaga yung pinili ko at collaboration ito ng mga utak, ng mga tao mula sa Dreamscape, sina Ethel, si Kate, sila po yung creative din at syempre yung writer natin si John Vidia. So, pati mga artista nakikiano rin dito. Nakiki-involve na rin kasi medyo talagang immersed sila sa kwento ng pamilya de Diyos. At base ho ito sa kwento ng mga nakakausap din namin mga kaibigan. So, pinag-isa lang namin siya. Okay. Our next questions will come from Ms. Marinel Cruz from Philippine Daily Inquirer. Hello,